Hi guys, bali itong video na to guys ay papunta kami ng Parsa kasi hindi para mamalengke kundi nagpapasama si Asis na pupunta ng Pukni sa Parsa nga. Hindi ko alam kung ano nangyayari kay Asis at ang sabi niya sa akin na hindi daw siya nakakatulog. Kung baga yung tulog niya pa konti-konti lang tapos hindi na siya nakakatulog. Nung nakaraan pa niya nirereklamo, actually last week pa niya nirereklamo itong hindi daw siya makatulog na kung ano. Minsan kasi ang tigas din ng ulo ni Asis kaya minsan sumasakit ang ulo ko. Nangungonsimisyon ako sa ginagawa kasi ni Asis sa sarili niya. Sinasabi ko sa kanya tigilan niya yung pag-inom niya ng Roxy. Ang sabi naman niya sa akin, isang baso lang naman pangpawala ng pagod niya. Kaya lang kapag nakakainom kasi siya ng Roxy, yung hindi siya nakakatulog, palakad-lakad siya, ganun. Ngayon sabi niya, hindi daw yun ang dahilan, may something daw na nangyayari sa kanya. Para manahimik ba siya? Sabi ko, sige, punta ka, magpapukni ka, sabi ko sa kanya. Kaya yun, sabi niya, samahan niyo ako. Kaya sinamahan namin siya para pupunta nga ng pukni. Bali yung magpupukni dito sa may likod ng Ahar Cafe. Ayan, so malapit na kami. Tignan natin kung may pagbabago sa kanya after siya magpa-pukni dito sa matanda. So, kagaya nakikita nyo guys, ayan yung matanda na nagpupukni. So, ayun na nga, after nung batang magpapukni, siya na yung isinunod. At di ko alam kung ano yung sinasabi niya kay Asis, something, pagdadala daw siya ng maliit na manok na kulay black. Di ko alam kung anong gagawin doon, parang iaalay yata. Ang pukni dito ay parang albularyo sa atin. May mga binabasa din sila. Ang ginagamit sa atin ay kandila. Dito naman ang ginagamit nila madalas bigas ang ginagamit nila. Tapos yun, may pausok na ginaganyan nga sa sa katawan ni Asis. So, tingnan natin guys kung anong mangyayari, kung may pagbabago ba sa nararamdaman ni Asis pagkatapos niyang magpapukni. So, good morning! O, kita nyo naman ang gilid bahay namin guys. Tanggal ng mga damo, O, diba? Kinuha na nila lahat. Pangkain sa kalabaw. Ay, nako. Ang aking lalamunan, oy. Sa umaga, hirap na hirap ako sa lalamunan ko. Halos wala akong boses na nalabas. Pero pagdating naman ng bandang tanghali hanggang hapon, okay naman ako. Pero pagdating sa gabi, walang katapusang ubo. Sabi ko nga, ang lalamunan ko, Makati siya na masakit. Kasi ang napanood ko, kapag Makati ang lalamunan, inuman mo ng malamig na tubig. Yung malamig daw na tubig, sabi. Pero kapag masakit naman, yung hot water naman. Kaso, sa gabi, sobrang kati ng lalamunan ko. Tapos sa umaga, kapag nalunok ako, masakit siya. Kaya, ginger tea lang tayo. Bawal naman tayo mag-antibiotics. At saka ayaw ko naman uminom ng gamot. Kasi nga, nagpapadede ako kay Tonton, diba? Pero okay naman ako kapag ganitong, sa umaga lang talaga ako hirap Yung lalamunan ko, di ko maintindihan. Kung kailan okay na si Tonton, na wala na yung sipon-sipon niya. May konti pa pero hindi na kagaya nung nakara talagang runny nose siya na ganyan. Ito ang asikasuhin natin. Kasi okay na to na. Ipapatraktor daw to. Pero iiwanan to. Ang sabi ko naman kay Asis, kukunin ko itong, dahil hindi nga magandang tubo ng ating kamote, kukunin ko siya lahat. Itatanim ko ulit pagka-traktor nito. Ang ating carrots naman, pinagbubunot ni Asher. Ay nako. At ang ating onions, may bulaklak ng ating onions. Bali, ang ititira lang natin, onion at saka garlic. Kasi simula naman dun sa dulo ng garlic, itratraktor naman dun hanggang doon So hanggang dito, itratraktor hanggang sa dulo din. Kailang yung carrots natin. Sabi ni Asis, okay lang daw. Sabi niya. Malapit na kami magpatraktor. At may nagpapatayo ng bahay. Sina Sunil, magpapatayo sila ng panibago nilang bahay. Dito, sa likod nila Nisa. Pa-deliver sila kahapon. Kayang alikabok kahapon. Lalong kumati ang aking lalamunan kahit isarado namin lahat ng bintana. Sobrang kati ng lalamunan ko. Makati ang lalamunan ko tapos pag lumunok masakit.
magpapatayo sila dyan. Kasing malaking bahay nila, yung buong bahay kasama ang lupa hanggang dun sa dulo ibinenta nila. Ngayon magpapatayo sila dito ng bahay. Ito na lang yung magiging lupa nila. At saka yung dun sa kabila na tig-iisang kata nila. Dami mga i-sprayan daw yung ating mangga para hindi mahulog ang bulaklak. Natutuwa ako sa mangga natin guys. Kahit napakalit ang dami niyang bulaklak. Pero ito ang ganda guys oh. Ang ganda ng pagkakabulaklak ng mangga nila oh. Malalaki yan para siyang Carabao mango. Pero ibang Carabao mango sa atin, 'di ba? Ito yung ano yung mga malalaking mangga talaga siya tapos matamis ang bunga niyan. Binebenta nila 'yan. Hindi ko alam kung in-spray yan or ano. Pero every year ang dami niyang bunga. Matamis lalo kapag nahinog sa puno, ang tamis. Parang yung mangga nila ama, yung mangga kasi nila ama, ano yun, Indian. Maliliit, 'di ba? Pag nahinog yun sa puno, ay sobrang tamis naman yun. Pag nasobrahan ka naman nun, ang sakit naman nun sa tiyan. Naantay ko lang ang oras ni Asher. Ako nakaligo na. Sa umaga ako naliligo, gawa nga nitong aking ano, ubo-ubo. At yon, si Asher ay naka-ready na. Nag-aantay na lang kami ng van para sunduin siya. So, habang inaantay yung van, naisip ko na itrim tong aking tanglad. Kasi yung dahon ng aking tanglad, luma na siya, kumbaga hindi siya pwedeng gamitin ba kahit na gawing pang-tea. Mga matatanda yung dahon niya. Kaya sabi ko, tatanggalin ko na lang para tumubo yung panibagong talbos na naman para yun yung gagamitin natin para sa ating tanglad tea na iniinom. Ay, naku, ang kati talaga ng lalamunan ko. So, sabi ni Asis, bakit daw kutsilyo yung ginagamit ko? Sabi ko, wala nga kasi kami nung yung isa yung para sa ginagamit pang harvest ng palay kasi kinuha ni Ama nung nakaraan, ginamit niya. Kaya sabi ni Asis, saglit lang at hihiramin kaya yun. Kasi mas madali nga naman kasi pang trim yun, yung sickle, kaysa kutsilyo. So, kaya nakikita nyo, may inihiwalay ako na dahon. Yan yung medyo bata-bata pa at medyo fresh pa na dahon nga ng ating tanglad. At saka, sabi ko kay Asis, linisan ko ng saglit para mas maganda siyang tignan. At saka kung nakikita nyo guys, pati yung dahon ng aking papaya, tinanggalan ko din kasi ang daming mga dry na dahon. Although, nagagamit namin yan, pag minsan nakatayo kami dyan sa harapan, silong ba? Kasi may shade yung papaya ba. Pero tinanggal ko lang naman yung mga yung mga tuyong dahon lang naman. At saka kung titignan nyo, mas maganda siyang tignan para pag tumubo ulit yung talbos niya, mas mapakinabangan natin kaysa yung matandang dahon na hindi naman napapakinabangan, di ba? Sabi ko, bakit kaya tahimik ang bata? Abay, makita-kita ko yung nakaupo na dyan sa kanyang upuan. Be careful. Be careful. Ay. Be careful. Malikot ka ah. Malikot ka ah. Ay, ay. Bumaliktad ka, Ton. Be careful, Tonton. Marunong naman bumaba. Kalikutan. No. At yun guys, napatulog ko na ulit si Tonton. At sabi ko kay Asis, ayaw ko munang i-harvest yung papaya. Kasi nga, gusto kong dalhin to pag pumunta ako ng Bharatpur. Kaya lang, may mga, ayan, tignan nyo. May mga ibong aali-aligid. 4 to sila. Ay, ang dami na nila guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eto, sabi ni Asis, kukunin na daw. Pag pumunta ako ng Bharatpur, gusto ko, dalhin ko. Kaya lang, may mga ibon. Sabi niya, kunin muna since marami naman. Sabi niya, baka to maihahabol hanggang pag pumunta ako ng Bharatpur.
Dami sunod-sunod na. Yung sunod-sunod yung mga ano niya. Sunod-sunod ba? 3, 4, 5. O, tama, 5. 6. Kasi naninilaw na sila oh. Ay, ito yan. Ito, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pala sila. Ang dami. Sabay-sabay. Oh. Ayaw ko muna sanang kunin, lalo to Kaya lang hinog na siya, no? Sabi na pag hindi mo kinuha yan, tukain yan ng ibon, sabi niya. Kita nyo? Yung ibon na Maya. Ganyan muna. Nanuhan kasi ako Ali-aligid na naman kasi ang mga ibon. Hintayin ko si Asis. Pero ano hindi ko makapa na medyo malambot. Matigas Kasi nagdala ako nung nakaraan. Kanino ko ba ibinigay yung dala ko nung nakaraan? Sa Baratpur din. Kay Mimi. Nung pumunta kami kina Mimi, kasama ko si Asher. Nagdala din ako ng isa nun. Kami lang nila Julie at At yun yung nakabili ako ng maraming yarn. Nagdala ako dati kay Mimi. Nakakatuwa yung papaya. May bulaklak na naman. Whole year ba namumulaklak ang papaya? Hindi ako familiar sa papaya Kung whole year ba yan namumulaklak at may bunga talaga yan siya. Once na nagsimula ng magbunga, tuloy-tuloy ba ang bunga nito? Hindi ako familiar.